Nagsisimula ang pelikula sa Buffalo, New York, kung saan nakilala natin ang isang lalaking nagngangalang Henry na nagtatrabaho sa isang toll booth at namumuhay ng isang boring at paulit-ulit na buhay. Isang umaga, matapos ang kanyang night shift, umuwi siya upang mag-almusal kasama ang kanyang asawa na si Debbie. Habang nag-uusap sila, binanggit ni Debbie na gusto na niyang magkaroon ng anak, ngunit tila nag-aatubili si Henry sa ideya. Ikinalungkot ito ni Debbie at tinanong kung mahal pa ba siya ni Henry. Kahit sumagot siya ng oo, iba ang sinasabi ng kanyang ekspresyon. Naputol ang kanilang pag-uusap nang may kumatok sa pinto. Si Eddie, kaibigan ni Henry, at kasama niya ang isang lalaking nagngangalang Joe na walang tigil sa pagsusuka sa harapan ng bakuran. Ipinasok nila si Joe sa loob at si Debbie na isang nurse ang nag-alaga sa kanya. Ipinaliwanag ni Eddie kay Henry na papunta sana sila sa paglalaro ng baseball, ngunit dahil may sakit si Joe, hindi na ito makakasali. Inanyayahan niya si Henry na sumama na lang. Bagamat nag-aatubili sa simula, pumayag din siya. Pwede bang maiwan ang sumusukang lalaki sa asawa ko? Sige, sabi ni Henry. Ngunit makalipas lamang ang ilang sandali, nakarating sila sa harap ng Buffalo Bank kung saan sinabi ni na Eddie na kukuha lang sila ng pera sa ATM. Ngunit lumabas na magnanakaw pala sila. Habang nagsusuot sila ng maskara at pumapasok sa bangko na may dalang baril, naiwan si Henry sa kotse, litong-lito. Maya-maya, napagtanto niyang ninakaw na pala ang sasakyan at pinaandar sa pamamagitan ng pagkalikot sa mga kable. Di nagtagal, umalingaw-ngawa na security alarm at tumakbo palabas ng bangko sina Eddie at ang kasama nito. Isang security guard ang nakapansin kay Henry na may suot na kaparehong jersey ng mga magnanakaw at agad siyang sinunggaban. Sa presinto, napagtanto ng mga pulis na hindi talaga si Henry ang magnanakaw at tinanong siya tungkol sa kanyang mga kaibigan, ngunit tumanggi siyang magsalita. Dahil dito, nasintensyahan siya ng 3 taon sa bilungganan para sa krimeng hindi naman niya ginawa. Sa kulungan, nakilala niya ang kanyang cellmate na si Max, isang dating kriminal. Tinanong siya ni Max kung bakit siya nakakulong at ipilaliwanag ni Henry na nahatulan siya ng bank robbery, ngunit iginiit niyang siya ay maling naparatangan. Naging magkaibigan ng dalawa at si Max ay tila isang marunong na tao na nagsabing ang tunay na krimen ay ang hindi pagtupad sa sariling mga pangarap. Sinabi niyang ang lahat ng bilunggano o roon ay minsang may malalaking pangarap, ngunit may nangyaring mali sa kanilang buhay kaya sila napunta roon. Tinanong ni Henry kung ano ang kanyang pangarap, ngunit ikinagulat niya nang aminin ni Henry na wala siyang pangarap. Lumipat ang eksena makalipas ang 6 na buwan nang dalawin si Henry ni Debbie sa kulungan at ikinagulat niyang inamin nitong umibig na siya sa ibang lalaki. Kakaiba, hindi man lang nasaktan si Henry at sa halip ay hiniling pa niya ang ikabubuti ng buhay ni Debbie. Makalipas ang 1 taon, makikitang tambay si Henry kasama si Max at ang iba pang mga preso. Ibinunyag ni Max na tuwing may parole review siya, sinasabi niya sa parole officer na kapag pinalaya siya, papasukin niya ang bahay nito, papatayin ang aso, susunugin ang bahay at puputulin ang mga dila ng lahat. Kahit napatay na raw niya ang aso, ligtas naman ang kanyang dila. Ginagawa niya ito dahil ayaw niyang umalis sa kulungan at tinanggap na niya itong tahanan. Tinanong ni Henry kung ano ang kanyang pangarap at sumagot si matanda na tinutupad na niya ang kanyang pangarap, ang manatili sa kulungan. Di nalaon, dumating ang araw ng parole review ni Henry at tila ayaw na rin niyang umalis ng bilungganan. Ngulit hinimok siya ni Max na magpakabait at umasa na hindi na sila muling magkikita. Kalaunan, nabigyan ng parole si Henry at nakalaya ng mas maaga. Umuwi siya at laking gulat niya nang makitang si Debbie ay nasa relasyon na sa Joe, ang lalaking nagsusuka dati at buntis pa. Habang kinukuha niya ang kanyang mga gamit, inoffer siya ni Joe ng trabaho na isa palang pyramid scheme kaya tumanggi si Henry. Nagpasalamat si Joe dahil hindi niya siya isinumbong sa pulis, ngunit sumagot si Henry na hindi nga niya alam ang kanyang pangalan. Kagabi, nanood si Henry ng isang commercial sa TV. Isang patalastas para sa City Lottery na tinatawag na Buffalo Auto. Kinabukasan, dahil sa pagkabagot at kawalang direksyon, bumalik si Henry sa Buffalo Bank at tumitig lamang roon. Bigla ba, may kotseng lumitaw at nasagasa si Henry. Ang driver ay isang babaeng nagngangalang Julie na tinawag siyang tanga, nulit sinita siya ng security guard na si Frank dahil sa paggamit ng telepono habang nagmamaneho.
Mabait si Frank at tinulungan si Henry papunta sa isang cafe. Inoffer ni Julie na dalhin siya sa ospital, ngulit inisist ni Frank na ayos lang siya. Napagtanto ni Henry na si Julie rin ang babae sa lottery commercial at agad siyang nahamarian dito. Pag-alis ni Julie, umihi si Frank at habang nasa banyo, nabasa niya ang isang lumang artikulo sa pahayagan na nakasabit sa wall. Ikinwento ito ang pagnanakaw sa Buffalo Bank noong 1930s na panahon ng Prohibition. Ang pagnanakaw ay isinagawa gamit ang isang underground passage na dating ginagamit ng mga bootleggers. Matatagpuan ang lagasang ito sa katabing theater kung saan isinagawa ang milyong-milyong dolyar na pagnanakaw. Dahil dito, nagkaroon ng ideya si Henry at dinalaw niya si Max sa kulungan. Inilahad niya na ang kanyang pangarap ay magnakaw sa Buffalo Bank, ang krimeng ipinataw sa kanya nang hindi naman niya ginawa. Humingi siya ng tulong kay Max, ngulit nagulat siya at tumanggi dahil ayaw niyang umalis sa kulungan na itinuturing niyang tahanan at sa kanyang hindi katawa-tawang pangarap. Ngulit pinilit ni Henry si Max, sinasabing ayaw niyang sayangin ng matanda ang kanyang buhay at mamatay sa likod ng rehas. Kalaunan, pumunta si Henry sa katabing theater ng bangko, kung saan nakita niyang nagre-rehearse si Julie sa isang Russian play kasama ang grupo. Mapaghigpit ang direktor at pinagalitan si Julie kaya ito ay nadismaya. Napansin niya si Henry at nagtungo sila sa isang cafe kung saan pinuri niya si Julie sa kanyang pag-aacting. Natuwa si Julie at nagpasalamat din sa kanya sa hindi pagdemanda matapos ang aksidente. Sa ibang eksena, makikitang nasa parole review si Max at ikinagulat ng lahat, nagpakabait siya at pinalaya kahit ilang beses na siyang nagbanta noon. Makaraan ng ilang sandali, dumating si Henry upang sunduin siya. Ngulit nabigla si Max nang makita niyang wala man lang kotse si Henry. Nainis siya at sinubukang bumalik sa kulungan. Ngulit pinakalma siya ni Henry at sinabing malapit lang ang bus station. Sinimulan nilang planuhin ang pagnanakaw at nagtungo sa cafe kung saan napansin ni Max na 80 taon na ang tanda ng mapa. Sinabi niyang kahangalan ng plano dahil umaasa ito sa lumang pahayagan. Tinanong niya si Henry kung may baril siya, ngumit tumanggi ito dahil ayaw niyang makasakit ng kahit sino. Pumunta sila sa bangko at nagpanggap na bagong kliyente. Ginamit ni Max ang kanyang alindog upang mapaluwag ang loob ng empleyado tungkol sa kasaysayan ng bangko. Ikinwento niyang noong bata pa siya, naglagay ang kanyang tiyuhin ng pera sa vault doon at sinabing tatagal ito ng 300 taon. Tinanong niya kung nasa parehong lugar pa rin ang vault at kinumpirma ng empleyado na walang nagbago mula pa noong 1891. Tinanong ng empleyado kung anong account ang gusto nilang buksan, ngunit sinabi ng dalawa na pag-iisipan muna nila at umalis habang napansin sila ni Frank. Sumunod, nagtungo sila sa teatro upang hanapin ang lagusan. Nang muling makita si Julie, sinabi ni Henry na dati siyang aktor at nag-perform sa parehong teatro. Nakipagkaibigan siya sa staff na si Simon at humiling ng tour. Binanggit ni Max ang lumang tunel at ibinunyag ni Simon na ang labasan nito ay nasa dressing room ng lead actor, ngulit isinara pa noong 1931. Nagboluntaryo si Max na magtrabaho sa teatro at pumayag si Simon. Nag-usap sina Henry at Julie at tinanong siya kung ama ba si Max nito. Nang tumanggi siya, tinanong naman kung ano ang trabaho niya at inamin niyang kakalaya lang niya mula sa kulungan. Nagustuhan niya si Julie at niyaya siyang mag-dinner at pumayag ito nang hindi nagtatanong kung bakit siya nakulong. Kinagabihan, naghanda si Henry para sa date at nagkita sila sa restaurant kung saan dumating si Julie ng huli at stress. Ibinunyag ni Julie na pagod na siya sa lugar at balak niyang lumipat sa Hollywood. Tinanong niya kung bakit nakulong si Henry at ipinaliwanag nitong akala niya ay baseball ang pupuntahan niya at napagbintangan lang siya. Inamin din niya na balak niyang magnakaw ng bangko sa pagkakataong ito. Nagulat at natawa si Julie. Pagdating sa bahay nito, pinabasa siya ng script
at pinapag-practice bilang lead role at nagulat silang pareho sa galing ni Henry. Nagkaroon sila ng mainit na gabi. Kinabukasan, dinala ni Henry si Julie sa bahay niya kung saan biglang nasabi ni Max ang tungkol sa pagnanakaw. Nagpanik siya, mulit tiniyak ni Henry na alam na ni Julie ang lahat. Nagalit si Max, mulit napakalma siya sa bacon. Kalaunan, nagboluntaryo si Max sa teatro at napagtantuan na kailangan nilang makapasok sa dressing room ng lead actor. Magbibigay ito ng access sa tunnel. Naisip ni Max na palitan ang lead actor bilang si Henry, ngulit nag-alinlangan si Henry. Kinabukasan, nagbitiw ang lead actor dahil may mas malaking alok. Sinamantala ito ni Max at pinilit si Julie na irekomenda si Henry at bagamat nag-aalinlangan, pumayag ito. Tumanggi ang direktor sa umpisa, ngunit binigyan si Henry ng odisyon. Hindi kaagad mahusay, ngunit naghusay siya kalaunan at nakuha ang papel. Nabuksan ang daan patungo sa vault. Natuklasan nilang nakaselyo ang tunel at kailangan ng tulong. Kinausap nila si Joe na bagsak ang pyramid scheme at pumayag siyang sumali. Habang naghuhukay sila, nagsanay din si Henry sa pag-arte. Isang gabi, hinarang sila ni Frank at inamin niyang alam niyang may plano sila, ngunit gusto rin siyang sumali. Ipinaliwanag niyang minsan isang buwan may lumalabas na armored truck na nagdadala ng milyon-milyong dolyar sa vault. Nag-alinlangan sila, ngunit ikinuwento niya ang kanyang trahedya. Namatay ang kanyang asawa at naubos ang ipon niya. Malapit na siyang magretiro at gusto niyang masiguro ang kinabukasan. Naawa sila at pumayag. Sa teatro, pinagalitan muli si Julie dahil kulang sa emosyon. Umiyak siya at kinomfort si Henry na naghalik sa kanya. Lumalim ang relasyon nila. Kinagabihan, dumating si Joe kasama si Eddie. Nalasing si Joe at ibinunyag ang plano. Nag-away sina Max at Eddie, ngunit pumayag si Henry na isama siya. Kinabukasan, nalaman ni Henry na ang premier ng dula ay sa parehong gabi ng pagnanakaw. Nahati ang kanyang damdamin, ngunit pinilit siya ni Max na ituloy. Ipinabatid niya kay Julie ang plano. Nagalit ito at inakalang ginamit lamang siya ni Henry. Tinangka niyang kumbinsihin siya ang magkita sa California, ngunit tumanggi siya. Dumating ang malaking gabi. Habang nagaganap ang dula, pumasok ang armored truck sa bangko. Matapos ang eksena, tumulong si Henry sa grupo. Sina Max, Joe at Eddie ay nagtuloy sa tunnel. Nagsuka muli si Joe habang si Eddie ay nagwe-welding sa vault. Nakuha nila ang pera, ngunit tinutukan sila ni Eddie ng baril. Tinangka niyang takasan ang lahat ng pera, ngunit napigilan siya ni Max. Sa kaguluhan, nabaril si Henry sa binti. Iniwan nila si Eddie na nakagapos at tumakas. Ngunit huminto si Henry at bumalik sa teatro. Sa gitna ng dula, ipinahayag niya ang pagmamahal niya kay Julie na ikinagulat ng lahat. Bagay pala ito sa kwento ng dula, kaya natuwa ang audience. Hindi siya sinagot ni Julie ng salita, ngunit ngumiti at hinalikan siya. Dito nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa inyong panonood. Kung nagustuhan nyo ang movie recaps for today, huwag kalimutang mag-subscribe at i-on ang notification bell.